Kasi yung tatay ko kasi is parang ano siya, contractor. Pagka medyo pumaldo sa gawaan, yung mga malalaking project, talagang malaki din yung bigayan. Uy! Ano ka mo sa likod ng puno? What's up mga toys? Nandito na naman kami. It's your boy, Leo, at ang ating pambansang Eabab. Joke lang. And here with my babu. So, yun, ang ganda ng ano ngayon. Wow! Ang lake. Medyo time team siya na medyo umiinit-init. Kala namin uulan. No? So, eto na naman tayo sa isang daily walk with some daily talk. Ang pag-usapin natin ngayon is ano naman siya, medyo personal, no? Hindi siya laging medyo personal lah. So ang pag-uusapan natin ngayon is hindi naman siya sa relationship naman. Lumis muna tayo ng konti, no? Dito naman tayo sa growing up. Yun nga. Sa sarili natin, personal growth, no? So ang katanungan naman na aming bibigyan ng konting personal na experience, no, is ano yung nagbago sa amin, no, sa pananaw namin simula nung siguro yung time na marunong ka ng mangarap na nung bata ka until now. I'm sure madami naman, panigurado, hindi lang sa amin na pagbabago, no, doon sa pananaw. Pero yung isang ano namin, yung mga ibibigay namin is yung mga tumatak sa ano namin, no, sa mga isipan na parang dati ganito lang yung pangarap namin, tapos ngayon iba na. Tapos dati akala namin ganito, pero pagka nung nandito na kami ngayon, hindi pala. So yun yung mga pag-uusapan namin. So magsimula na tayo ngayon sige, ako na muna kasi parang si Baboy nagsimula last time. So siguro pinaka natatandaan ko nung bata ako, yung isa sa nagbago kong pananaw is akala ko pagkatapos mag-aral ang saya na ng buhay. Simula nung nung elementary, no, kasi nga dati although nagbago rin naman yun, no, dati nung elementary ko puso kasi mga siga dati no. Tapos syempre madalas nagiging siga sa amin yung grade 6 kasi parang sila na yung pinaka-ahead no, sa lahat sa elementary. Tapos baka hindi alam nung iba kasi iba na ngayon, grade ano na ngayon. Doon sa mga inabutan na ng grade 12, senior high. Dati kasi sa amin grade 6, after grade 6 high school na, first year to fourth year, and then college na after ng fourth year. So yun nga, no, yung pananaw ko dati nung elementary ko is gusto ko maging grade 6 na, no, para kami naman yung siga dun sa school namin. Wala mag-underdog. Wala nang papalag. Kasi hindi na kami underdog grade 6 na kami Hanggang sa ayun nga, napunta na kami ng high school. So after ng high school, nagbago na naman yung pananaw. Nung high school, parang iniisip mo na kung anong college, kung anong gusto mong ng college no? Anong course Parang hinihahanda mo na yung sarili mo. Tapos nung college na, no, parang nararamdaman mo na ang hirap ng college. May thesis, may mga kailangan mong gawin sa mga major subjects mo. May deadline. Doon mo mararamdaman yung deadline, no? Na may kailangan kang tapusin. May due date. Hindi naman bayarin, pero may due date ka nang gagawin. Ang daming assignment. Tapos parang gusto mo nang kumawala ng college. Gusto ko na makagraduate para matapos na ang paghihirap na to. Diyan ka nagkamali, boy. But wait, there's more. Nung nakagraduate ka na. Wala nang bakasyon na 2 months. Yung dating bakasyon mo after ng SEM. Inip na inip ka pa, no? Diba? Kung dati nakakapagbakasyon ka ng mga around 2 months after ng kada SEM. After nung second SEM. Ngayon wala na, tay. What? Araw-araw ka ng kakayod. Diyos ko. Akala mo makakawala ka na sa buhay ng college.
Training pala yan. Training grounds. Ang hirap. Tsaka nagkamali tayo! Diyan ka nagkamali, boss. Hindi pa natatapos yan. Yun yung isa talaga nagbago sa mga pananaw. Yun yung parang progression, yung pagbabago ng pananaw. Elementary, siguro ganoon naman talaga ata lahat. Elementary, high school, college. No? So, yun nga, ikaw ba? Anong pangunang pananaw na nagbago sa'yo? Ano? Yaman na rin mga dada. Parang ganun din. Akala mo kasi yun na yun eh. May goal ka kasi, may pattern ka. Na after nun, high school, after nun, college, after nun, trabaho, pamilya, kasal. Yung mga kasal pala, mga pamilya. Akala mo ganun lang siya, kadali, after mo gumraduate. Hindi pala. So, ayun. Sana nag-aaral pa. Parang sana mas in-enjoy ko tsaka mas inisihan ko. 'Di ba? Para kasing hindi naman siguro lahat, pero pagka kasi independent living ka na, meron ka ng mga bills, meron ka ng deadline. Yung deadline mo, hindi na siya yung mga kailangan mong i-submit sa school. Yung deadline mo, pagka hindi ka nakapagbayad, mapuputulan ka ng kuryente. Yung mga ganon. So, hindi naman kami yung parang hikahos ng ganon. Sapat lang. Pero, hindi siya yung parang dati pagka napagod ka sa college. Diba? May bakasyon naman pahinga muna. Pero ngayon kasi parang life must go on. Kahit gano'n ka kapagod, kailangan mong kayanin. Kasi pag di mo kinaya, walang kakaya para sa'yo. O parang gano'n, wala kang ibang pwedeng asahan. Kasi nga, independent ka na Parang for me, napag-aral lang ako ng parents ko, napag-aral lang ako ng kapatid ko. So, parang this time, ako naman. Diba, parang hindi na pwede yung ganon para sa akin. So, yun. Hindi naman siya, nag-enjoy pa rin naman. Pero sa mga, yung mga hirap na, kasi minsan parang nade-depress sila. Na-stress sila sa pag-aaral. Pero enjoyin nyo lang. Kasi there's more to life. Lalo na pagka adulting na talaga. Yung mga nakikita niyong post namin mga millennials. Totoo yun, makinig kayo sa amin. Kasi dati yung mga magulang namin yung nagsasabi na dati kami noon ganyan-ganyan. Ngayon kami na yung nagsasabi na. Ito ba? Tsaka nakakatawa man, pero baka nga kaya tayo pinapatulog lagi ng tanghali ng mga magulang natin. Kasi minsan, wala ka na magiging tulog. Hindi ka na pwede matulog ng tanghali. Oo. Yung dati ayaw mo sa tulog, no? Tapos ngayon, patulogin nyo naman ako, please. Yun. Pero parang nung bandang nung bandang college, ramdam ko na yung puyat talaga. Oo. Nandun ako sa Ang course kasi namin is drafting. So, may mga drawings kaming kailangan i-submit. May mga deadline din. Minsan natatambakan kami ng plates, ganyan. Pero iba kasi talaga pagka nasa adulting na talaga. Lalo na pagka mga nagsisimula pa lang kayo. Tapos, hindi naman kayo ganun ka-able na bilhin pa lahat ng ng gusto nyo. Kasi nag-start pa lang kayo mababa pa yung Start from the bottom, now we're here. Oo. Kasi dati, talagang hindi kami makakain ng mga 300 peso meal. Dati talaga, nung nag-umpisa pa lang kami sa buhay may trabaho, yung tipong dapat within 100 lang yung meal namin. Ganun siya. So, doon yung... Tsaka para makatipid, magbabaon ka ng pagkain. Hindi ka bibili. Nandun kami sa ganung stage dati. I mean, others had it worst. Siyempre naman, totoo naman yan. Pero, yun nga, always be thankful sa kung anong meron ka. Kasi, lagi mong tatandaan na may iba na mas grabe yung pinagdadaanan nila. Tama. Yes. Pero speaking of pag-aaral, may perspective pala akong nag-shift dati Kasi tumigil ako nung college ng 1 year para magtrabaho. Dahil dala na rin ng financial problem. Which is kaya naman actually, pero nagkaroon din ako ng konting, inataka rin ako ng katamaran dati sa pag-aaral. Hindi naman katamaran sa life in general, no? Pero parang tinamad akong mag-aral. Nawalan ako ng passion magpatuloy dun sa pag-aaral ko ng college that time. Kasi? In which, hindi ko rin alam Parang... Baka dahil kumikita ka ng pera? Hindi. Yun yung unang bagay na na-burnout ako. Siguro yun na rin. Pero parang kasing parang na-burnout ako sa pag-aaral. Tapos nag-start na ako mag-work. No? Grabe naman, burnout ako agad. Na-burnout pag-aaral pero nag-start mag-work.
Hindi, pero baka nga excited ka. Ako din kasi nga, excited din ako kumita ng pera na nun eh. Tapos, yun nga, that time na nag-start na ako mag-work, no? Although, tatay ko kasi is mekaniko. So, nag-ano ako sa kanya, helper ako sa tatay ko. In which, medyo decent yung kinikita ko. Kasi yung tatay ko kasi is, parang, ano siya, contractor. Kasi wala naman siyang boss. Direct sa kanya. Direct sa, ano siya, Yung sa, kinikita niya. dun mismo sa magpapagawa. No? Wala siyang Walang cut. boss. Kung halimbawa ako, yung kikitain ko, siya yung magde-decide, no? Kung magkano ibibigay niya sa akin. Pagka medyo pumaldo sa gawaan, yung mga malalaking project, no? Na gagawin, talagang malaki din yung bigayan, no? Kasi tatay ko nga. Parang that time kasi, alam mo yung pagbalik ko sa school, iba yung perspective ko sa school, hindi ko alam kung naging negative siya o positive. Pero parang nasa isip ko na no, na yung school, piniprepare lang tayo sa work, 'di ba? Tapos ang less na nung pressure para sa akin. Na kasi dahil nag-work na ako. Kumbaga, siguro yun din yung bad thing no pag nakapagtrabaho ka na parang pwedeng minsan maging negative para sa iyo, parang ayaw mo na mag-aral kasi naramdaman mo nang kumita ng pera eh. Yung parang anytime dahil nagtrabaho ka na, nasa isip mo, kaya mo nang magtrabaho at kumita ulit ng pera. Hindi mo na kailangan Hindi mo na kailangan ng degree. Pero at some point, kailangan mo pa rin. Oo. Kung gusto mo ng magandang work. Kasi, pagka talaga mag-a-apply ka, makikita mo kasi nakalagay at least college graduate, ganyan. So, importante pa rin talaga na kahit pa paano makapagtapos ka ng college. Lalo na kung ginagapang ka ng magulang mo, makatapos ka lang. Yan nga. Parang, yun din yung ano ko eh, yung punto ko. Hindi naman ako tinamad mag-aral. Buti na lang. Pero parang ang nasa isip ko noon is, kumbaga, part lang to nung mas malaking haharapin mo. Dahil natikman ko na siya, nung bandang 4th year college, nandun ako sa piniprepare ko na talaga yung sarili ko sa Sa laban ng buhay. Sa pagtatrabaho, sa laban ng buhay. Hindi na siya yung tipong, makagraduate kaya ako. Hindi na siya yung ganun eh. Talagang, alam ko sa sarili ko, gagraduate ako. Although, yun nga, medyo magaan kasi tapos na yung OJT. Parang nagkaroon kasi ako ng thinking dati na it is what it is. It is what it is. It is what it is. Parang nandun na ako sa point na yun nung naranasan ko ng umalis sa pag-aaral. Kasi although, yun nga, di ba? Tumigil ako sa pag-aaral. Hindi yung wala akong regret na hindi ako nakapag-aral. May ganun pa din naman ako naisip, no? Na parang may regret pa din na kung nag-aaral ako, tapos sana ako. Sabay sana tayo. Relationship goals sana yun. Diba? Pero, yun, di ka sana ma-aksidente. Ayo, kasi na-aksidente rin ako eh, sa motor. Di naman namin sinasabi na wag niyong i-take for granted nyo, ipagsabahala nyo na lang yung college life or yung pag-aaral nyo. Pero, i-balance nyo. Pagka na-stress kayo, mag-enjoy kayo. Hang out with your friends, hang out with your family. Mag-movie marathon ka. Oo. Kasi, iba talaga yung real life. Kasi, siguro kaya ka din nahihirapan ngayon. Kung nahihirapan ka sa school, may kulang siguro sa management mo, no? Kung hindi yung sistema yung problema, siguro yung may kulang ka sa management. Kasi lahat naman yun mamamanage mo eh. Nasa balance yung ginagawa mo, no? Pero iba na nga kasi ngayon, B. Baka iba na din kasi yung ngayon eh. Curriculum. Oo. Kaya nahihirapan sila. Nga. Hindi rin kasi namin masabi ngayon kasi nagbago na yung curriculum. Pero yun nga, kung nahihirapan ka, find a way to relieve your stress. Kasi, diba? Talk to your friends, talk to your family. Diba? Totoo. Siguro isang mabibigay ko lang na payo sa inyo, no? Narinig ko lang din to. Hindi ko natanda kung sino. Comment down below na lang kung kilala niyo yung kaninong kasabihan ko. Ano nga ba yun? It shall pass? What? Parang ganun eh. Parang, ano naman? nalimutan ko yung pinaka-saying. Parang, this will pass or thy shall pass. You shall not pass! This too shall pass. Yun. So, although somewhat may pagka-negative siya,
minsan. Kasi, kumbaga, pag sobrang saya mo, that time, same. This too shall pass. No? Pero, at that time, na nandun ka na sa lowest mo, huwag mong kakalimutan na kung yung happiness mo, this too shall pass, that lilipas din. Siyempre, yung problema mo na dinadanas mo ngayon, kung lugmok ka na, nasa down ka na, this too or that too shall pass. Wow! So, lahat nung nangyayari sa buhay mo ngayon is pagdadaanan mo lang talaga. Para maging sino ka, kung ano ka ngayon. Ano daw? What? Para maging sino ka sa future is pagdadaanan mo yung mga bagay na kailangan mong daanan. Tulad namin, di ba? Yung mga pinagdaanan namin. Lahat yan para tayo kung bakit kami ngayon, kung sino kami ngayon. Isang ingay na, no? Mamaya na lang na itutuloy. So yun nga guys, no? Nandito na kami sa mall. Sobrang ingay na doon kanina sa lake eh. Patapos na lang naman eh. Yung sa uli kong sinabi na, yun, this too shall pass. Lahat yun, magiging experiences lang din sa dulo eh. Siya yung magbibigay ng definition kung sino ka ngayon. Yun lang yung pinaka-importante. Ito na nga. Maraming salamat kung umabot ka dito. Ayun nga, makikita nyo kami sa Facebook, sa TikTok at sa YouTube. So yung mga long post namin ay nasa YouTube at Facebook. At yung mga moments nasa TikTok. Saka yung aming mga fur babies. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!